Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Bakit nananatiling tahimik ang pamilyang Marcos sa gitna ng mga matitinding kontrobersya? Alamin ang sagot sa dulo ng artikulong ito at siguradong marami sa atin ang nakakapansin ito at ang iba ay nagtatanong, bakit ko hindi ito napapansin? Sa isang bansa kung saan ang politika ay parang isang sabong, punong-puno ng ingay, sigawan at salpukan, hindi maiwasang mapansin ang tila hindi normal na katahimikan ng mga Marcos. Mula pa sa kanilang unang araw sa kapangyarihan hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., palaging may kritisismo, intriga at kontrobersya na humahabol sa kanilang bawat hakbang. Ngunit sa kabila nito, nananatili silang kalmado, tahimik at tila hindi nagpapadala sa emosyon ng publiko. Ang tanong, bakit? Ano ang nasa likod ng kanilang tila mahiwagang katahimikan? Marami na tayong nasaksihan sa larangan ng politika, mula sa mga simpleng alitan ng mga politiko hanggang sa mas malalaking eskandalo na nauuwi sa kudeta o revolusyon. Ngunit ang pinakabago at kontrobersyal na pahayag ay mula sa mismong Vice Presidente ng bansa, si Sara Duterte. Isang pahayag na kung tutuusin ay parang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Ayon kay Duterte sa kanyang live stream sa Facebook, handa siyang magbigay ng matinding utos sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya, kung ako ay mapapatay, huwag kayong titigil hanggang hindi mapatay si BBM, unang ginang Lisa Araneta at Speaker Martin Romualdez. No joke, no joke. Hindi lang ito simpleng babala, ito isang direktang banta sa buhay ng Pangulo at sa kanyang pinakamalapit na kaalyado. Kung ganito kabigat ang paratang, asahan mong mag-iingay ang media, ang mga opisyal ng gobyerno at ang mismong sambayanan. Ngunit heto tayo ngayon sa isang kakaibang sitwasyon. Walang tugon mula kay Pangulong Marcos. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya nagbibigay ng opinyon o reaksyon. Sa halip, nananatili siyang tahimik at ganito rin ang kanyang pamilya. Upang mas maunawaan ang kanilang taktika, balikan natin ang mga turo ni Sun Tzu, ang may akda ng The Art of War. Isa sa mga pangunahing aral niya ay ang pinakamahusay na tagumpay ay makakamtan sa pamamagitan ng hindi pakikipaglaban. Sa madaling salita, ang tahimik na estratehiya ay isang paraan ng pagpapanatili ng kapangyarihan nang hindi nag-aaksaya ng lakas sa walang kabuluhang alitan. Kapag nagsalita ang Pangulo o ang kanyang pamilya, mas madaling ma-misinterpret ang kanilang mga salita. Ang bawat sagot ay maaring gamitin laban sa kanila at ang bawat reaksyon ay nagdadala ng panibagong alon ng intriga at kontrobersya. Sa kanilang pananahimik, tila inilalayo nila ang kanilang sarili sa mga argumento at sa kaguluhan na posibleng magpalala pa ng sitwasyon. Habang ang ilan ay naiingayan sa mga pahayag ni Vice Presidente Duterte, may mga lider na nagsasalita ng may kalinawan at paalala. Isa na rito si dating Senador Juan Ponce Enrile. Sa kanyang social media post, ibinulalas niya ang kanyang saloobin. So much spinning, so much fear-mongering. For what? For power? For killing? For personal interest and glorification? Ang kanyang tanong ay diretsahan. Ano ba ang dahilan ng mga banta at ingay na ito? Patriotismo ba? O simpleng paghahangad ng mas maraming kapangyarihan? Para kay Enrile, malinaw na ang anumang pahayag na nag-uudyok ng kaguluhan ay hindi makakabuti sa bayan. Nagbabala pa siya sa sambayan ng Pilipino, huwag tayo magpaninlang. Marami ang masyadong nagmamagaling, ngunit ang tunay nilang layunin ay ang pansariling interes. Balikan natin ang tanong, bakit tahimik ang mga Marcos? Ano ang kanilang dahilan? Para sa iba, ang katahimikan ay tanda ng pagkakait ng impormasyon
o simpleng pag-iwas sa responsibilidad. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, ito ay isang matalinong estratehiya na nakabatay sa dalawang pangunahing layunin. Una, pag-iwas sa lalong pagkakagulo. Ang mga banta at kontrobersya ay nagdadala ng emosyon sa publiko. Kapag sumagot si Pangulong Marcos, ang mga masasabi niya ay maaaring magbigay ng mas maraming argumento laban sa kanya. Ang pagiging tahimik ay isang paraan ng pagprotekta sa kanyang sarili laban sa mga posibleng patibong ng kanyang mga kalaban. Pangalawa, pagbibigay diin sa kakayahan. Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kahinaan. Sa halip, ito ay maaaring paraan upang ipakita ang lakas ng loob at kakayahang manatiling matatag sa gitna ng unos. Ang tanong, sa banta ni VP Sara Duterte, paano ito makakaapekto? Ang pahayag ni Vice Presidente Duterte ay higit pa sa simpleng babala. Ito ay isang deklarasyon ng hindi pagkakasundo na maaari magdulot ng mas malalim na alitan sa pagitan ng dalawang pinakamalalakas na pamilya sa politika. Sinabi niya, "This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar." Ito ba ay simpleng galit o bahagi ng mas malaking plano upang hamunin ang kasalukuyang administrasyon? Kung titimbangin ang mga ganitong salita, ay maaaring magdulot ng pagkakabiyak ng bansa. Ngunit muli, sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang katahimikan ng Pangulo. Isang uri ng katahimikan na tila nagiging misteryo sa karamihan. Ang katahimikan ng mga Marcos ay tila isang lihim na sining. Sa gitna ng kaguluhan, galit at kontrobersya, pinipili nilang manatiling kalmado, isang hakbang na maaaring hindi maintindihan ng marami. Ngunit malalim ang estratehiya. Gaya ng sinabi ni Enrile, maraming tao ang magdurusa kung tayo'y papasok sa isang kaguluhan nang hindi malinaw ang ating layunin. Ang katahimikan kung tutuusin ay hindi lamang pag-iwas sa ingay. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang kaayusan at ang kakayahang mamuno sa isang bansa na puno ng emosyon at kaguluhan. Ngunit ikaw, anong pananaw ang nabuo mo matapos mong panoorin ang content na ito? Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Alamin ang sagot sa banal na kasulatan. Minsan ang mga tanong sa buhay, lalo na sa politika at kontrobersya, ay mas naunawaan kung ilalapit natin ang mga ito sa mga aral mula sa Biblia. Ang tahimik na tugon ng mga Marcoses sa harap ng batikos at kontrobersya ay nagdadala ng tanong, sila ba'y nagpapakita ng kahinaan o isang uri ng pananampalataya na ipinayo rin sa atin ng ating Panginoong Diyos? Isa sa mga pinakaangkop na talata mula sa Biblia ay ang Exodo 14 verse 14, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Sabi dito sa Tagalog, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Kayo ay manatili lamang at tahimik. Ang simpleng mensaheng ito ay tila nagbibigay liwanag sa kanilang kilos. Hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng salitang galit. Minsan ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi pagpapakita ng tiwala na may mas mataas na puwersang namamahala. Kung iniisip mo, paano nga ba makikita ang koneksyon ng katahimikan sa araw-araw nating pamumuhay? Balikan natin ang isang sitwasyon kung kailan tayo inakusahan o pinuna ng walang basehan. Marahil ay nararanasan mong makipagtalo o sumagot upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ano ang nagiging resulta nito? Kadalasan mas lalong nagiging magulo ang sitwasyon. Ganyan din ang hamon sa mga nasa kapangyarihan tulad ng mga Marcos. Ang pag-iwas sa tukso ng pagbibigay ng sagot ay hindi tanda ng kawalang pakialam, kundi isang desisyon upang maging matalino. Isipin mo, ang tahimik na tao ay hindi kailanman makukuhanan ng masasamang salita. Ngunit bago ka magpasya kung ito'y tamang taktika, isang mas malalim na tanong ang bumabalik. Ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay nasa sitwasyon nila? Iyan ang tanong na kailangang sagutin. Pero bago mo sagutin, pakinggan ang susunod na talata. Isaiah 30 verse 15. "In repentance and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength." Sa pagbabalik loob at pagpapahinga ay matatagpuan ang inyong kaligtasan.
Sa katahimikan at pagtitiwala, naroon ang inyong lakas. Ang lakas na galing sa katahimikan ay hindi ordinaryo. Ito'y lakas na galing sa ating Panginoong Diyos. Minsan, mas mainam na tumahimik at magtiwala kaysa mag-aksaya ng lakas sa walang kabuluhang pagtatalo. Kung ang mga Marcos ay sumusunod sa ganitong prinsipyo, malinaw na mas iniisip nila ang mas malaking laban kaysa sa panandaliang argumento. Naisip mo na ba kung gaano kahirap ang manatiling tahimik sa gitna ng unos? Gaano kahirap ang manahimik kapag gusto mong ipagtanggol ang sarili? Iyan ang tanong na bumabalik sa ating lahat. Ngunit ang sagot ay hindi kailangan maging mahirap. Magtiwala ka sa ating Panginoong Diyos, kaibigan, dahil siya ang nakakaalam ng lahat. Balikan natin ang mga nangyari sa Biblia, ang banal na kasulatan, ang ating Panginoong Hesus mismo. Sa gitna ng kanyang paglilitis, ay nanatiling tahimik sa maraming pagkakataon. Hindi siya sumagot sa paninira sapagkat alam niya na may mas mataas na plano ang ating Panginoong Diyos para sa kanya. Sa parehong paraan, maaari nating ipasa ang ating mga laban sa Diyos at manatiling kalmado. Narito ang tanong na dapat nating pag-isipan. Habang iniuugnay ang lahat ng ito, paano mo magagamit ang katahimikan bilang sandata sa sariling buhay? Ang aral dito ay simple ngunit makapangyarihan. Kapag tahimik kang nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, makakamtan mo ang tagumpay na hindi mo inaasahan. Tulad ng sinabi ng dating Senator Juan Ponce Enrile, ang ingay ay nagdadala ng kaguluhan, ngunit ang kalmado ay nagdadala ng kapayapaan. Bago matapos, balikan ang tanong, bakit tahimik ang mga Marcos? Sapagkat hindi nila kailangan ng ingay upang makipaglaban. Ang kanilang pananahimik ay maaring taktika, ngunit para sa iba, ito ay isang halimbawa ng tahimik na pananalig. Ikaw, anong pipiliin mo? Ingay o kapayapaan? Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, na siya pong umiibig sa buong sanlibutan. Salamat Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong pag-iingat. Patungkol Panginoon sa katahimikan, kayo na po Panginoon ang bahala sa lahat ng mga bagay. Tulungan niyo po kami Panginoon na maging kalmado at tulungan Panginoon ang aming bansa sa kinaharapan nitong problema. Ang aming mga leaders ay tulungan niyo po silang magkaroon ng pagkakaisa at kalmadong pag-iisip na nakasentro Panginoon sa inyo upang magampanan nila ang kanilang tungkulin para sa amin. Salamat Panginoong Diyos sa inyo pong pag-iingat at tulungan kami na isa pamuhay ang leson ng katahimikan sa aming buhay mula ngayon at magpakailanman. Patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkakasala at tulungan po kami Panginoon na maging katulad ng aming Panginoon Kristo mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.